Buksan po natin yung ating mga King James Bible. But before that, isama po natin ang ating pastor sa ating mga panalangin. Ano po? Para po sa kanyang dagliang kagalingan. Sa kanya pong sakit. Ano po? So, buksan po natin yung ating mga King James Bible sa Acts chapter 4, chapter 5, verse 42. In the book of Acts, chapter 5, verse 42. At kung nandiyan na po kayo, say amen ng malakas. Amen. Basahin ko po ang sabi ng Bible sa Acts chapter 5, verse number 42. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa inyong pag-iingat na kami ay nakarating ng safe and sound sa iyong bahay-sambahan. Lord, dalayan ko po ang aming pastor na meron pong mabigat na karamdaman sa kanya pong sakit. Dalayan ko po na ikaw po ang humipo sa kanyang sarili, sa kanyang kalagayan, at siya ay gumaling agad, Panginoon. At dalayan ko rin po, Panginoon, kung sino man na meron pang mga may sakit, gaya nila Sister Merlin, Panginoon, ikaw rin po ang magpagaling sa kanila. Dalayan ko po ang message na ito sa aking i-deliver ngayong gabi. Tulungan mo ko bilang iyong tagapagsalita. Bigyan mo ko ng lakas, tapang, talino, at hinihingi ko po ang pagkilos ng banal na spirito. Ganon din ang iyong mga tagapakinig sa mga miyembrong ligtas at ganon din sa mga bisita na ligtas na. At dalayan ko rin po, Panginoon, kung merong mga bisita na hindi pa ligtas sa gabing ito, ay wag siyang mag-atubuli sa kanyang buhay na kilalanin ng kalooban mo. Na siya ay magkaroon ng Kristo sa kanyang puso. Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng bagay na ito. Ikaw po ang purihin at maitaas. Lahat po ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. So atin pong binasa yung Book of Acts, chapter 5, particularly in verse number 42. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. No? They cease not. Hindi sila huminto, hindi sila tumigil na ituro at ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. This is the early church. Amen? Nung mga panahon na ito. The goal of Sanctified Baptist Church, ang simbahan pong ito, mga minamahal, mga kapatid, ano po, ay hindi magparami ng mga miyembro. Hindi po tayo nagmamadali o nakikipag-unahan numerically. Kaya kung mapapansin nyo po, mga minamahal, mga kapatid, ups and down yung ating bilang ng ating membership. Amen? Hindi po ganun kabilis, hindi ganun kadali magkaroon ng candidate for baptism before. No? Kumbaga, taon yung dumaan bago tayo muli nagkaroon ng maraming magpapabautismo. Maraming susunod sa unang hakbang ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen. But wag po natin kalimutan o makaligtaan na kalooban ng Diyos na ang church niya ay magkaroon din naman ng kalaguan pagdating sa numero. Dumami rin naman. Kung saan dito sa Book of Acts, kung saan nung nagsimula ang Panginoong Jesucristo,
from 12 up to 500, the witness, and more. Then dito, makikita natin sa Acts chapter 2, verse number 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. No? Sa 46 ba yun? Pwede po nga paano yung 46 or 42? 42 yata, sorry. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. So, hindi po yan. Yung po nga, 3,000 souls ang naidagdag, no? Sa gawain ng Panginoon that time. Remember in his church in the book of Acts, kung saan nagdaragdagan ang mga mananampalataya sa gawain. Nag-expand, dumadami. Amen? Amen? Same thing po sa panahon natin, mga minamahal. Still, God's will na in this church ay magkaroon din tayo ng paglaki pagdating sa bilang. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon sa kanyang simbahan. Yun ang kalooban ng Panginoon sa gawain niya. No? Hindi lang tayo, ito na tayo. Hanggang dumating ang Panginoong Hesus. Hindi po. Nais niya rin na mag-expand, dumami ang mga mananampalataya nang sa ganon marami din ang suguin na mga ngaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Same thing sa panahon natin. So let us look this message kung ano ang dapat nating makita sa ating mga sarili kung bakit hindi tayo nakakapagdala ng mga bisita sa ating pananambahan. No? So, hindi ganun kadali ang magdala ng bisita. That's why we have a specific target. No? Young people, young professional, adult, young couple. Ano po? Meron tayong specific target kung ano yung kalagayan mo bilang miyembro ng Sanctified Baptist Church. Hindi ko pala nasabi yung title, no? So, the title of our message tonight is, do you have a part? Sige po, pakilabas na lang. Do you have a part in reaching out to the lost? Do you have a part in reaching out to the lost? Kasi nakita natin dito, halos araw-araw, they are daily in the temple. Palagi po sila nasa gawain ng Panginoon. And they cease not to teach the Lord Jesus Christ. Ano po? So, hindi ganun kadali ang magdala ng bisita. May dumarating pa yung oras, dumarating yung panahon na yung mga sinesyaran natin ay hindi sumasampalataya. Dumadating yung panahon, yung mga sinesyaran natin ay hindi sumasama sa church. No? Hindi willing sa Ebanghelyo. Ano po? Humahayo po tayo para hanapin ang mga nawawala. Ang mga pupunta sa kapahamakan. In Luke chapter 19, verse number 10. Luke 19:10, ano po ang sabi ng Bible? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya po tayo lumalabas. Kaya po tayo nagso-soul winning. Kaya po tayo pumupunta sa kung saan-saang lugar. Sa kung kani-kaninong tao. So ano ang mga missing piece? Ano po yung missing piece, mga minamahal, kung bakit hindi natin madala sa pananambahan yung ating mga prospects? So, two things, bakit hirap tayong makapagdala ng bisita. Number one, lack of effort. Lack of effort. I know, sasabihin ng ilan sa atin, may effort naman ako. Ando naman ako kapag Sabado, sa oras ng visitation, 4:00, nandun ako. Every time na may soul winning and visitation. Yes, maybe totoo ang sinasabi natin. Maybe tama yung ginagawa mo.
Pero anong klaseng effort yung ginagawa natin? Anong klaseng effort yung binibigay natin pagdating sa soul winning? Pwede po kasing umaattend ka sa soul winning, sa group soul winning, pero ang tanong na pinakamahalaga o ang tanong na mahalaga, nakausap ba natin yung ating mga sarili? Tinanong ba natin yung ating sarili? That time, before tayo pumunta, bago man lang po muna tayo pumunta, sa ating soul winning group, dito po sa ating worship place, dapat sa bahay pa lang nagre-ready na po tayo. No? Bilang effort, bilang paghahanda para humayo. Di ba? Gaya nung message last time, yung mga mangingisda, naghahanda yan. They check their net. No? Kung may butas ba, kung buhol-buhol ba, nakaayos na ba ang mga bagay nito, kung meron pang gas, yung kanilang gasera. Pero ngayon may mga marami ng mga gamit o yan, mga solar na na ilaw para gamitin sa pangingisda. Ano po, tinanong ba natin ang ating mga sarili, Lord, sasama po ako sa soul winning. Hindi para maging marami kami, kundi gusto ko talagang makawin ng kaluluwa. Amen. Amen? Kasi yun po ang goal, makawin ng kaluluwa. At gusto ko rin talaga magkabunga na mananatili. Masaya kasi yung marami tayo. Amen? Masaya yun. Marami tayong lalabas. Amen? Nothing bad on that. Okay yan. Pero kung tatandaan natin ang sinasabi ng ating pastor o yung mga sinabi niya dati last time, andun ba yung buong sarili mo? Andun ba yung buong sarili natin na talagang magso-soul winning ako? Na talagang magbabahagi ako ng gospel? No? Hindi lang para maging marami. Tapos magkukwentuhan lang, magkukulitan sa daan. Hindi po yun ang purpose kaya tayo sumasama sa soul winning group. Kaya tayo sumasama sa visitation every Saturday at kung ano-ano pa nga schedule ang meron tayo, mga minamahal. Not just your physical appearance, gawain na ng mga unsaved yan eh. Aaten, magpapalista, tapos mawawala. Magpapa-attendance, tapos di mo na makikita. Our effort is a must required. Ito po ay required sa ating mga minamahal. Yung effort natin. No? Kinakailangan po ng effort. Kasi mahirap magdala ng bisita. Yes, andyan na. You prepare for a prayer. Nag-pray ka. Nag-meditate ka. Pero yung effort. Kailangan po yung effort natin. Kailangan nandoon yung buong sarili natin. Amen. In any involvement sa ministry ng Lord Jesus Christ, di ka po pwedeng walang effort na gagawin. No? Sa kahit anong ministry, merong effort. No? Ganun din yung ating pakikinig sa ating mga upuan. Sa inyong mga kinauupuan, nag-e-effort din tayo. Diba? Yung iba nga ay nag-e-effort. No? Bagamat sila ay expert, may effort pa. Yung involvement sa ministry, hindi tayo po pwedeng walang effort na gagawin. Right. Hindi po kailangan ng Diyos ng mga palumuti sa kanyang gawain. Amen? Yung sinasabi ng ating pastor na puro tayo forma, puro lang tayo dahon, just like fig tree, mga minamahal. Dahil ang Panginoong Hesus, makikita natin, o ang Panginoong Hesus, mga minamahal, kaya sinabi natin na hindi natin kailangan ng palumuti sa gawain dahil meron ng pinakamagandang persona sa church. Amen. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Gumaganda at tumitibay ang ministry nang dahil sa Panginoon. Nang dahil lamang sa Kanya. No? Our effort ay
tangible. Pero yung pagkilos ng Panginoong Yesus, iba yung bagay na yun. Mga minamahal. Mga kapatid, mababasa natin sa 4 Gospel na di lang nag-share ng isang kaluluwa ang Panginoong Yesus. Tama po ba? Marami siyang sinesharan. No? Gumigising siya ng maaga, hinahanda niyang kanyang sarili, nagpe-pray bago lumabas. Tayo po ba? Nagpe-pray pa po ba tayo bago tayo lumabas? Bago tayo pumunta rito? Ano po? Hindi yung, sige, Saturday, punta ako, visitation. Saturday, punta ako sa grupo namin. Hindi po. Hindi po effort na matatawag yun. Maybe your physical appearance was there. But your effort, our effort, is required. Amen? And I believe, wala na po tayong ibang dapat tignan pagdating sa pamantayan ng soul winning, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Talagang sapat na siya. Sabi noon sa challenge ng ating pastor, alam ko, di pa yan yung todo mo. Todo mo na yan? Sigurado ka? Diba? So kung wala pa yung todo natin, mga minamahal, ibigay natin yung ating buong effort, yung buong sarili. Pagdating sa soul winning, pagdating sa pag-aakay ng ating mga kaluluwa, ng ating mga bisita. No? Sana nagkakaroon tayo ng tinatawag pagkaasar sa ating mga sarili. Kapag hindi tayo nakakapagdala ng mga bisita every Sunday. No? Kaya sabi nga na, sarili mo lang ba ang dala mo? Meron ba tayong mahal sa buhay? Meron ba tayong mga kaibigan? What I mean, meron ba tayong puso para mag-effort na sila ay madala? Amen? Now, anong ambag natin sa grupo? Sino yung mga specific na person na sinasabi natin sa prayer request? Baka wala. Baka ano lang tayo, yung tinatawag na go with the flow. Uso na naman yung soul winning, sama ako. Uso na naman yung visitation, sama ako. Tapos kapag hindi na pinipreach yung soul winning, wala na uli, balik sa dati. No? Sana naaasar tayo sa ating sarili. Nakikita natin yung ating sarili. Sa mga preaching last time, nakikita natin yung ating sarili na wala pa tayong bungang nananatili. Wala pa tayong ni isa na nadadalang bisita sa gawain ng Panginoon. At kung nakapagdala na tayo, nakapagbunga na tayo, wag pa rin tayong makontento. Amen? Wag pa rin tayong matuwa sa bagay na yun. We are unprofitable servant. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Amen? Maita natin mga minamahal na kinakailangan meron talaga tayong effort. Amen. Pero alam mo, pag wala tayong effort, wala rin tayong marereport. Di ba? Wala tayong marereport. Wala tayong maituturo. Di ba, last time, pinapatingin tayo, sino dyan yung nadala mo sa Panginoon? Sino yung nadala natin sa Panginoon? No? Dapat, that time, nababurden na tayo. Like Hannah. Nababurden na tayo. Na, Lord, ito po yung kaibigan ko. Ito po yung mahal ko sa buhay na gustong dalhin. Tulungan mo naman ako. Dapat meron tayong ganun na desire. Dapat meron tayong ganun na pagsabi sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil ang Panginoon, hindi yan ito, dali mo sa church. Hindi yan magpapadala sa'yo nang dadali mo sa church. Tayo talaga ang mag-e-effort. Remember, the Lord Jesus Christ, nag-effort siya. Amen. Nag-effort siya na buhatin yung krus. Nag-effort siya na latayan sa likod, na duraan sa muka. Amen? The Most High, lagyan ng koronang tinik sa ulo at ipako sa dalawang kamay at sa kanyang paa. He gave his effort
Mga minamahal. Tatandaan po natin yung mga bagay na yan. Amen. Kinakailangan po natin yung effort pagdating sa soul winning. Challenge, being in the field, soul winning, is not enough. Ano po? Being in the field is not enough. Give your best shot for the gospel of Christ. Ulitin ko po. Being in the field is not enough. Give your best shot for the gospel of Christ. We have no more enough time to do this. Ano po, kapag nagsitandaan na tayo, malilimatahan na ang ating pagkilos at galaw. Tama po ba? Amen. Yes, maaaring sasama ka pa rin sa soul winning. Sasama ka pa rin sa mga visitation. Pero babagal ka na. Babagal na ako. No? Yung nawiwin mo kada week na 10. Ano po? Baka makadalawa o 3 ka na lang. Amen? Kaya tunay nga na practice makes permanent. E di pa natin sigurado kung aabot tayo sa katandaan. Hindi pa natin tiyak kung aabot tayo ng 50, 60, 80. No? Pero kung hindi tayo mag-e-effort ngayon, ano na lang? Mga minamahal. Amen? Amen. Make your heart to get burdened. If there's a command, you can sacrifice much time. No? Kung meron ng command, dapat ma-burden tayo sa command na mag-akay tayo ng kaluluwa. Sa mga estudyante sa school, sa mga nagtatrabaho, sa office work. Amen? Sa mga full-time workers, sa daan, knocking door. Ano po? So lahat po tayo dapat may part sa gospel. Lahat po tayo dapat may part, no? To reach the world na kung saan sila ay lost. Lost in salvation. Ang minamahal. Number 1, lack of effort. And lastly, limited time. Limited time. It is given for us na meron tayong mga particular hours sa ating daily lives. Tama? Meron tayong mga ginagawa sa estudyante, pumapasok sila mula umaga hanggang hapon. Depende sa schedule. Sa mga trabahador o sa nag-o-office, 8 oras. O minsan, meron pa nga overtime na tinatawag. No? Whether be na ito ay sa schoolworks, businesses, o kung nasa bahay ka man, yung mga daily routine natin. Yan, yung regular na palaging ginagawa ng common people. But how about sa ating goal na makapagdala ng bisita? Or do you spend or give time sa bagay na yan? Nagbibigay pa tayo ng oras o panahon pagdating sa bagay na yan kasi meron tayong daily routine. Regular works. Regular na mga ginagawa. But the question is, nagbibigay ba tayo ng oras pagdating sa goal natin na makapag-akay ng kaluluwa? Ba? Kasi kahit anong desire ng puso natin, kahit anong dream o pangarap natin na gusto ko magkaroon ako ng 12 kaluluwa. Parang apostol lang, no? Gusto ko magkaroon ako ng 20 na bunga sa Panginoon. Diba? Pero kung nasa isip lang natin yon, desire lang natin yon, hindi natin ilalagay sa tinatawag na aksyon, wala pong mangyayari. Walang mangyayari kung hindi tayo lalabas. Walang mangyayari kung hindi tayo magbibigay ng oras. Walang mangyayari kung
tayo pa rin ang magkikita-kita sa finals. Hello? But how about sa ating goal na makapagdala ng bisita? Do you spend or give time sa bagay na yan? Kahit napagod ka sa mga paperworks, bugbog ka sa mga reklamo ng clients, no? At ikaw pa yung pinaka-hot seat sa office nyo, sa mga meetings nyo. The question is, nagkaroon ba tayo ng commitment para sa mga kaluluwa? Yan, sa bagay na yan, nag-commit tayo. Sa mga workers, pumirma ng kontrata. Sa mga estudyante, pumapasok araw-araw. Committed tayo sa bagay na yan. But how about to the lost souls? Do we have a commitment time or limited time? Nililimitahan natin yung oras. Nililimitahan natin yung ating sarili. Pag pagod na, pagod na. Pag may sakit na, may sakit na. Ayo po, hindi ba tayo nag-isip na after work, pupuntahan ko yung prospect ko? After schooling, pahinga lang akong konti. Tapos magsasama ako ng 2 kapatiran. Sasyaran ko yung kaibigan ko. Amen? After ko dito sa mga gawaing bahay, after ko maglinis, maghugas, no, sabi nga ng ating pastor, at sinasabi na nga marami nga preachers, noon pa man, huwag tayo nga pupunta sa soul winning work. Huwag tayo nga sasama sa soul winning group nang hindi natin natatapos yung mga gawaing bahay. Sa mga estudyante o sa mga sino man, huwag nating hahayaan na puno yung laman ng lababo. No? Tapos idadahilan natin yung soul winning. Hindi matutuwa ang Panginoon. Hindi matutuwa ang Diyos sa bagay na yan. Kahit ikaw pa ang pinakauna na darating sa soul winning group nyo. Hello? Hindi po matutuwa ang Panginoon sa bagay na yan. Dapat tapusin muna rin natin yung mga gawaing bahay. No? Kung meron ka namang assignments, no? Kung magawa natin ito, tapos oras na ng visitation, iwan muna natin. Balikan natin mamaya. Pwede naman yung balikan eh. Kasi yan na nga nagiging reason. Kaya nawawalan tayo ng oras. Yan ang nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng time sa soul winning. Ano po? Sabi nga, time is gold. Time is gold ang kasabihan ng marami. Ganun din po pagdating sa kaluluwa. Precious po yan sa harapan ng Panginoon. Every time na magbe-birthday ang isang tao, alalahanin natin, palapit ng palapit siya sa kamatayan. Palapit ng palapit yung araw ng kanyang kamatayan. Para din yung ginto na masasayang kapag di naligtas. Amen? Amen. Do not think that you have much time to share the gospel. Hindi lahat ng panahon ay sa atin, sabi ng ating pastor, mga kapatid. Tama? Dumarating yung mga oras, nagsisilipatan yung mga kapitbahay mo. No? Minsan ba nabisita, na lumabas kayo sa bahay, tapos nakita nyo, parang iba na yung mga kapitbahay ko. Wala na yung mga kalaro mo nung bata ka. No? Wala na yung mga kaibigan mo nung bata ka. Ano po? Nagsilipatan na ng bahay. Yung ibang mga co-workers mo, nagsiresign na sa trabaho. No? Yung ibang classmates mo, nagpa-transfer na sa ibang school. O kaya naman, graduate na kayo. At mas magiging busy na sila. Di ba? Mas magiging busy na sila. So, hindi mo na alam kung ano yung magiging career nila sa buhay. Hindi mo alam kung saan na sila titira after graduation. But to the worst thing, ang pinaka-worst, namamatay yung iba ng maaga. Kaya ang tsansa na mawin mo sila, nagiging huli na ang lahat. Amen?
nawawalan na tayo ng tsansa o mas mawawalan tayo ng tsansa na mawin sila. Yun ngayon nga lang ay ang hirap. Classmates, co-workers, office mate, kapitbahay, tatay, nanay, anak, kapatid, relatives, anyone, everyone. Ano po? Hirap tayong iwin sila. Tapos wala pa tayong oras. Tapos wala tayong ibibigay na tinatawag na panahon para sa kanila. No? Yung iba nagbigay ng panahon para sa atin. Para i-share lang ang gospel. Yung mga time na hindi naman nila tayo kilala. Diba? Pero sila ay nagbigay ng effort. Sila ay nagbigay ng oras para makilala si Kristo. Para malaman na, magsisi ka lang pala sa kasalanan mo ng buong puso. At sampalatayanan si Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. No? Sila ang naging susi para tayo ay maligtas sa impyerno, mga kapatid, mga minamahal. So that tayo rin sana ay magkaroon ng effort. Sa mga bago, pwede po kayo mag-invite ng mga bisita. Mga bagong ligtas, yung mga nag-profess for baptism, yung mga nag-forward for baptism. Pwede nyo na pong simulan yung bagay na yan. Amen? Pwede nyo na nga gawin yung bagay na yan na mag-akay ng kaluluwa. Just like Andrew, dinala niya si Pedro sa Panginoong Jesucristo. Kinakailangan po natin magbigay ng oras, time, panahon. Hindi yung palagi na lang tayong may reasoning. Hindi yung palagi na lang tayong nagdadahilan. No? Palagi na lang tayong ganito kasi, ganyan kasi. Di ba? Lagi na lang ba tayong magdadahilan sa harapan ng Panginoon? Hindi naman tayo nagdadahilan sa leader natin, sa pastor natin, o sa kanino man, kundi sa Panginoon mismo, mga minamahal. Binigyan niya tayo ng karagdagang buhay. Pinapakain niya tayo araw-araw. Binibigyan niya tayo ng kalakasan. Di ba pinagpe-pray natin yung mga bagay na yan? Pero saan mo gagamitin? Saan natin gagamitin? Lahat ba ng oras natin sa work, school, businesses, o kahit ano pang magawain sa araw-araw, para dun lang ba yan? Para dun lang ba yung time, effort, na paglalaanan natin ng araw, oras? Hindi po, mga minamahal. Para din po yan sa kaluluwa. Sabi nga, redeeming the time. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Ano po? Redeeming the time because the days are evil. Pasama na ng pasama ang sanlibutan. Yung mali, ginagawang tama. Yung tama, ginagawang mali. Yung bawal noon, pwede na ngayon. Yung tago noon, lantad na ngayon. No? Yung explicit noon, bulgar na ngayon. Mga minamahal. Kami nung time, nung 90s, no? Pag nakinig ka ng isang klase ng musika, maparakman o hip-hop, nakalagay doon, explicit, parental advisory. No? Kita mo yung kalokohan nila. Maglalabas sila ng mga kanta na puro mura, puro galit, about drugs, about sex and drugs, at kung ano-ano pang klase ng kasalanan. Tapos sasabihin nila parental advisory. Di ba? Pero ngayon, wala na. Ang dami na nagmumura sa social media. Di ba? Ang dami na nga nagsasalita ng hindi magaganda. Ang dami nang nagpapakita
ng kanilang katawan sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan. They are proud sa kanilang ginagawa. Dapat tayo rin, mga minamahal, meron tayong oras pagdating sa kaluluwa. Meron tayong effort, no? Hindi lang yung mga makasalanan na may effort. Much more tayo. Ano sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 10. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God that before ordained that we should walk in them, mga minamahal. No, workmanship. Tayo po ay workmanship. Unto good works. Diyan na tayo gumawa ng maraming kabutihan. Diyan natin dalasan ang paggawa ng kabutihan. At ano yung isang kabutihan na yon? Yung mag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. Yung magbahagi tayo ng gospel sa kahit kanino man. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng talino sa ating mga makakausap. Right. Amen. Amen? Amen. Bibigay niya yung mga bagay na yan. Basta mag-e-effort ka. Right. Basta mag-e-effort tayo. Basta magbibigay tayo ng oras pagdating sa bagay na yan. Pero kung wala, malabo na makapagdala tayo ng kaluluwa. No? Yung mga nag-effort nga dito na magdala ng bisita. Ano po, minsan hindi dumarating. Amen? Minsan dumarating. Minsan matagal bago dumating. Diba? Ano pa kaya kung hindi tayo mag-e-effort? Hindi tayo magdadagal ng extra effort. Right. Hindi tayo magdaragdag ng extra effort. Hindi tayo magbibigay ng extra time. Pangit tawagin na extra Diba? Para sa Panginoon yan Hindi tayo magbibigay ng priority. Yan. Pagdating sa mga kaluluwa. Kasi napakahalaga ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Why? Siya ang may gawa niyan At gusto niya makabalik sa Kanya yung mga nilikha niya. But it's people's choice kung sila ay magsisisi sa kanilang kasalanan at sasampalataya kay Kristo. So mahirap, mga minamahal, pero mas mahirap yung ginawa ni Kristo. Mas mahirap ang ginawa ng Panginoon natin. Amen? Mas mahirap yung nandirito sa early church, sa Book of Acts. No? Ginagawa silang kandila sa gabi. Sinisindihan yung kanilang mga ulo. Tayo hindi naman ganun. Tama. Hindi naman tayo pinapakain sa leon. Amen? Amen. So give time. Let us give effort pagdating sa salvation ng iba. Pagdating sa kaluluwa ng iba. Huwag lang natin bigyan ng oras yung mga sarili natin. Huwag lang tayo mag-effort sa sarili natin. No? Tama yan. Ayusin natin yung sarili natin. Ayusin natin yung buhay natin. Magkaroon tayo ng oras sa sarili natin, sa bahay natin, at sa kung ano-ano pang bagay. Pero, mga minamahal, huwag nating pabayaan yung Great Commission. Amen? Huwag nating pabayaan. Tingnan natin yung pinaka-purpose. Bakit buhay pa tayo dito sa lupa? No? Kasi pwede naman yung gamitin ng mga anghel. Amen? Sabi nga, mas magaling ang mga anghel kesa sa tao pag nag-minister sa Panginoon. But we have a privilege. Meron tayong opportunity. And our life must have a purpose. Wag lang tayong, sabi nga ng ating pastor, wag lang tayong mabuhay, kundi dapat tayong mamuhay sa tinatawag na gospel. Sabi ng Bible, live for the gospel. Amen? Amen. Let us live for the gospel. Hindi lang sa ating mga sarili. Right.
Hindi lang sa kung ano man. Ano? Common yun eh. Yung ginagawa natin araw-araw, common yun. Ang minamahal. Let us give enough time o much time pagdating sa kaluluwa. Kasi dahil nga na sinabi natin kanina, hindi natin alam kung kailan mawawala yung kapitbahay mo. Kung kailan lilipat yan. O kung lilipat yan. O kung kailan mamamatay yan. Di ba? Kaya dalasan po natin yung mga bagay na ito. Huwag na nating hintayin. Di ba? Yung mga sinasabi ng mga datihan. At saka na, pagka-graduate ko. Tsaka na, pag meron na, kapag stable na yung buhay ko dito sa lupa. Hindi na po darating yun. No? Marami na nga pumupunta ng impyerno because of our delaying sa pagtiteach at pagpipreach ng gospel ng Panginoong Hesus. So as I close this message, sa ating pong conclusion, goals and plans are beneficial. No? Yung ating goals, yung ating mga plano, ano po, ay beneficial, profitable. However, without action, they merely transform into unattainable dreams. Goals and plans are beneficial. However, without action, they merely transform into unattainable dreams. No? Yung ating mga goals, yung ating mga plans, desire, na magkaroon ng bungang mananatili, na magdala ng mga kaluluwa sa gawain ng Panginoon. However, without action, kapag walang action, wala tayong application na ginawa, yung napakinggan natin, yung mensahe kay Hana, yung napakinggan natin, yung sa mga mangingisda, na blessed tayo, sabi natin, ano po, para lang itong magiging panaginip na hindi na muling babalik. Mga minamahal. So ano ang kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng part in reaching out to the lost? Number 1, instead of lack of effort, give an effort. Number 2, instead na limitahan natin yung ating oras, give time for the gospel. Amen? So yun lamang po mga minamahal. Ama naming Diyos sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Bagamat ang message na ito ay pinipreach na dati pa man. Pero sa panahong ito, Panginoon, ay kailangan na kailangan pa rin namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat isa, patawarin mo po kami sa aming mga lacking pagdating sa pagbibigay ng effort para makapag-soul winning, para makapag-akay ng kaluluwa. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na yan. Patawad din sa mga panahon na nililimitahan namin ng aming oras pagdating sa gospel, pagdating sa pangangaral, pagtuturo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, at pinapahaba mo pa ang aming buhay. Lord, huwag nang dumating yung time na huli na ang lahat. Huwag nang dumating yung time na abutan na lang kami ng kamatayan ay nasa lacking of effort pa rin kami at limitado pa rin yung aming oras. Magkaroon nga kami ng parte pagdating sa pagre-reach ng mga kaluluwang ligaw na nais mong maligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na yan. Sa aming mga pupuntahan, sa aming mga kakausapin, sa aming mga kakilala, at sa aming mga mahal sa buhay. Ikaw po ang purihin sa lahat ng bagay na nangyari sa gabing ito. Dahil kung wala ang tulong mo, ay hindi po mangyayari ang aming pananambahan sa gabing ito. Kaya itaas ang iyong banal na pangalan. Ikaw po ang aming pinapasalamatan sa message na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.